araw sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko na experience ko peace and joy sa ulan. So, gusto ko i-share ang one time napunta ko last time sa Baguio City. And nasa library ako. Meron palang library doon. Maganda magbasa. At, it's quiet. And, when andun ako, nagbabasa ako ng Christian book. And it was very inspiring kasi it kept me focus sa will ni God sa buhay natin. At wag mag-give up. Just endure till the end. So, ang ganda yung nang babasa ako ng libro, right? Tapos, narinig ko, ang lakas ng ulan sa labas. Talaga ang lakas. It was pouring. And sabi ko, Lord, Jesus Christ, Father God, Holy Spirit, Mother God, wala akong rain gear. At payong lang ang dala ko. And then, so syempre, konting panic, no? Kasi wala akong mababasa ang sapatos ko talaga. Talagang ang lakas ng ulan. Sabi ko ng Holy Spirit sa akin, huwag ka matakot, huwag ka magpanik, relax lang, tapusin mo ang basa mo ng chapter of the book. Patapos yan, lalabas ka ng library, wala nang ulan, maaraw na. So, sabi ko, nag-pray ako ulit. Sabi ko, Lord Jesus Christ, sabi mo sa akin to, Holy Spirit, at naniniwala ako that you'll provide at it will come through in Jesus Christ's name. So, I left it to God, yung results, okay? Kasi kung iisipin ko ng, naku, baka hindi mangyari, masa-stress out lang ako, mapapagod lang ako. At the same time, hindi ako ma-enjoy ang basa ko ng libro. Right? I was enjoying that time. So, mamaya, papasok ang negative thoughts. And alam ko, demonyo yun. Ang sasabihin sa akin, oh, bakit hindi pa natigil ang ulan? Hindi galing si Holy Spirit yung boses. Baka sa'yo lang. And sabi ko, no. Sabi ng Holy Spirit that matitigil ang ulan. Alam ko. At God always provides at the right time. Naniniwala ko. So, then sabi ko, alis ka dito. Demonyo in Jesus Christ. Mas basa ulit ako. So, then natigil ng ulan. So, I was like, yes, okay. Pero meron pa akong 2 more pages to basa. So, while I was sa last page, ang lakas ng ulan ulit. Sabi ko, oh Lord. So, yun, parang na-nervous na ako. Pero, sabi ko, Lord, kayo na bahala. Jesus Christ. At Holy Spirit, Father God. Alam ko you will provide. And, there are times na na-experience ko na surprise ni Father God din ako. Yung akala ko wala na, pero He provides. So, basta nagbasa ulit ako, I said, no, God will provide, He will take care of me. Siya nang bahala. Then, tapos na, yung nabasa ko na yung libro, I put it back sa shelf. And once when I got out of the library, walang ulan. At the same time, maaraw. So sabi ko, I was like, thank you Lord, thank you. I said, thank you Holy Spirit, Father God, Jesus Christ. I was so happy. And sabi ng Holy Spirit sa akin, see, sabi ko sa iyo tiwala ka lang. So then, I walked all the way sa hotel ko. Walang ulan. Except, papuntang like 1 kanto away. Nag-sprinkle na. So, nagamit ko yung payong ko. Pero, okay na yun, di ba? Kasi, ang lakas ng ulan, naputik lahat ng yung field. Kasi, naglalaro ang mga bata. After school na, mga 5 o'clock na.
So, muntik hindi naman baha, pero puddles of water. So, yun na nga, I just trusted in the Lord Jesus Christ. You see, I put yung faith ko into action. Hindi nagsalita, pero gawa din. At kung merong pasok ng doubt or negative, aalis ko agad. Hindi, sabi ni Jesus Christ to, nagtitiwala ako sa Kanya. And what happened? God provided it at the right time. Hindi na nabigay sa akin yung natigil ang ulan early or late. Eksakto lang. Di ba sabi ng Holy Spirit sa akin? Ganun, once umalis ka sa library, makikita mo maaraw. You see, it was a test then sa faith ko. The devil was testing me. Naniniwala ka ba talaga kay Jesus Christ? Panginoon mo talaga ba si Jesus Christ? Baka salita lang ang nagawa mo eh. Pero I put it into practice. O, anong nangyari? Napahiya ang demonyo. Sabi ko, alis na ako dito. Sige, gano'n na. God will provide you na lang. See? O, panalo ako. Diba? Sabi ko sa inyo, ang buhay natin, laro. Game to. Dapat manalo ka. At paano mananalo ka? Dapat magtiwala ka kay Jesus Christ lamang at kay Holy Spirit, Mother God and Father God. Diba? Natay natin si Father God. Kung sasabihin mo, ikaw ay born again Christian, ano man ang kailangan mo, tanungin mo siya. Magdasal ka. Sasabihin mo lahat sa puso mo. Tatay mo siya eh. Mahal ka niya eh. Yun ang communication natin sa Kanya. Kung happy ka, sasabihin mo. Kung malungkot ka, sasabihin mo. Andyan siya parati sa iyo. Diba, sabi ni Jesus Christ, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Kasi mahal na mahal ka niya. Ano pa yung simpleng bagay na kailangan mo? Right? So, sana na-inspire kayo sa message ko, testimony ko. At please share this sa lahat ng mga Pilipino para malaman nila na huwag kayo mag-alala, huwag kayo matakot. Katulad ko, alam ko, nahuli ko that, doubt yun na. Ganon, it was giving me negativity. Nahuli ko yun, yung temptation yun. Ngayon, anong gagawin ko sa temptation? Ganon ba? Will I give in to it? Or will I say, hindi? Ganon, kontra sa kalooban ng Diyos yan na. Sabihin ko, alis ka dito. Hindi tama yan. In Jesus Christ's name. Nasabi ko ang kalooban ng Diyos. Sabi ko, God will provide at the right time sa akin. Maaaraw ang Baguio City sa labas when I get out of the library. It came true. You see? Because nagtiwala ko buong loob kay Jesus Christ at Holy Spirit, Father God. Sana, gawin niyo din yun. Ganun talaga ang maging born-again Christian. Hindi yung, alam nyo yung Bible, alam nyo verses, alam nyo magdasal. Pero yung everyday gawain sa buhay mo, magtiwala ka sa Kanya. That's the reason bakit buhay pa tayo, di ba? That's why life is all about. Sana ma-experience nyo to at ma-enjoy nyo buhay nyo katulad nangyari sa akin. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.